Yun! Guys, magandang hapon ha. Medyo quick video lang. Papakita ko lang muna sa inyo itong center, ano tawag dito? Ceiling console something. Basta papakita ko na lang sa inyo para alam nyo. Kasi nagpadala na tayo nito. Yeah. Ito yung post natin recently lang. Yan, itong console na to. So, konting trivia. Ito, lumabas to. Yung gray pa nito ha. Sa mga 2015, 16, 17, hanggang 2020 na TRD Fortuner Thailand. Ganito kalaki. Stuck yan sa kanila. Yan. Ngayon, noong 2021, sa Thailand naman, lumabas yung GR Sports, naging black. Ito na yon. Okay. So, dalawang klase yan. Papakita ko dito sa video. Isisingit natin yung picture nung gray na ganito, tsaka itong black. Okay. So, lumabas lang yan sa mga top of the line variant tulad ng TRD Fortuner Thailand and GR Sport. Pero ngayon dito, yung Q variant yata, kung di ako nagkakamali, kulay gray yung ganito niya. Parehong-pareho na itsura. Ito yung stock ng mga low variant eh, di ba? Ito yung actually, ito stock to ng ng Fortuner ko ngayon, 2018 D variant. So ganito itsura. So kinonvert natin to, di hamak na mas malaki. Ewan ko kung makikita niyo yung diferensya. Yan, mas malapad, mas mahaba. Yan. Pero yung bracket niya or yung clip sa likod, pareho lang yan. Yung apat na yan. Yung kulay red. So, ang pagtanggal nito, katulad din ng pagtanggal nito, hinahapak lang dito yan, guys. Yan, hanapin nyo lang. Wala naman siya actually edge, pero malambot naman tong ceiling eh. Parang tela lang yan na matigas, na may palaman, kaya mukhang solid, di ba? Pero nakakat yan. Nahatak lang yan dyan, matatanggal mo na itong buong itong side, yung buong panel na yan. Okay, so ganun ang ginawa ko dyan. Okay, so ano meron, ano special dito? Well, unang-una malaki, tapos built-in na yung mga LED niya. Yan, maliwanag naman. At isa pang kagandahan sa kanya, para siyang Alphard. Itong mga logo na yan, yung mga icon na yan, umiilaw yan pagka naka-park light ka. Ilawin natin. Oh, di ba? Parang Alphard. Ganun din sa likod yan, guys ha. Umaya papakita ko rin sa inyo. So itong kinonvert ko na to, black. Yan, yung mga parte na yan. Yan, binlock ko lang. Yung ceiling ko hindi ko in-upgrade kasi nadidiliman ako ha. Para sa akin lang naman ha. Siyempre personal preference yan. Hindi ko na sinamang palitan tong ceiling. Yan. So ang tanong, siyempre itong stock ko maliit, di ba? So paano nagkasya ngayon to? So, good question. Kasi since pareho naman ng bracket nito, tsaka yung bracket nito sa likod. So, pasok. Ang problema lang, syempre, magkakat ka. Kaya ang ginawa ko, kinat ko yung ceiling ko. Yan. Kinat ko. Hindi naman actually eksakto rito. Mga gandito siguro. Yan. Kinat ko yung paligid na yan. Para pumasok to. Yun isa sa crucial sa kanya, sa pag-i-install nito. Hindi naman ganun kadali, pero syempre nakangailangan to ng mga 2-3 tao para gumawa. Para ang ginamit ko rito, pwedeng regular na cutter or yung mga lagari. Medyo madumi lang, pero nilagyan mo lang ng cover dito para yung, di ba, yung dust ng pagbabaklasan mo, pagkakatan mo, hindi naman kumalat dito sa sasakyan mo. Di ba? Magandang upgrade kasi tulad nito, di ba? Although nasa taas siya, nasa ceiling siya, pero yung material kasi nito, gray, dumudumi, nagkakaroon ng libag eh. Diba? Nagkakalibag-libag yan eh. So, ganoon din dito sa yung kagandahan nitong GR Sport kasi na to, kakaiba na hindi na siya tela. Ayan. Meron din ako nito, black. Ayan, black. Pinalitan ko na rin to. Mga dumihin kasi yan, guys, kasi yan yung madalas nating nahahawakan eh. Actually, itong ceiling na to dumihin eh. Since di naman ganun siya nahahawakan, kaya okay lang na hindi ko pinalitan. Kaya combination lang oh. Di ba? Parang trim lang yung ginamit ko o yung pinalitan ko, trim na black. So kinuha natin syempre yung mga original na pyesa na nakalagay sa GR Sports Fortuner. O, di ba? Pakita ko rin sa inyo mamaya yung sa likod. So ito naman, sa likod naman tayo, second row. Meron din tayo nito. Check nyo yung mga stock nyo guys ha, lalo na yung mga non-GR tsaka non-LTD ha. Ganito ang stock nyo.
Okay, sa LTD kasi tsaka sa GR Sport, black na. Tulad nito. Di ba? Black na rin. Plug and play naman to, guys. To, plug and play. Then, itong panel na to, ganun din, guys. Umiilaw din yan. Check nyo lang yun sa inyo. Hindi na siya yung parang toggle or yung ini-slide para mag-on off. Ito talagang button na yan. Umiilaw din yan, guys. Umiilaw din tong part na to katulad yung nasa unahan. Diba? Medyo nagkaroon ng contrast ngayon yung loob. Then sa aircon vent, may stock tayo nito. Plug and play lang din yan. Yan, dumudumi din yan, guys. Yan. Yung mga gilid-gilid yan. Pansinin nyo yun sa inyo kung medyo matagal na, kung medyo matagal na. Nagkakalibag-libag eh. So ngayon, di ba, hindi na ngayon visible yung mga duming ganon dahil black na to. Handle, yan, meron tayo yan. Ayan ginawa natin sa likod, di ba? Medyo kakaibang upgrade. Siyempre magkaroon lang ng konting twist yung Fortuner natin. Alam naman natin 2018 pa tong sa akin eh. So di ba, yung interior ko ganyan na ngayon. Siyempre option nyo rin kung gusto nyo pati to isama na rin natin. Pwede naman din, nasa sa inyo. Pero sa akin okay na sa akin to para may contrast lang sa loob, di ba? Hindi naman sobrang dilim kasi sa akin medyo malabo mata ko, nadidiliman ako. Para sa akin ha, naka fully tint kasi ako na dark kaya talagang madilim. Sa presyuhan guys, pwede nyo akong i-message and syempre follow nyo lang yung TRD Parts Facebook and TRD Parts YouTube natin. WhatsApp meron din tayo. Sa TikTok meron din tayo. Popost din natin itong mga ganitong video. Okay? Yan ang ganda di ba? Tapos itong console na yan, ganda ang lapad kasi. Di ba? Napaka-premium ng datingan, parang Alphard, di ba? Syempre Toyota yan. Of course. Mike TRD, don't settle for anything less. Toyota is still the best. Keep safe everyone. Bye-bye.